Problema niyo po ba ang madalas ninyong pagkautang na kung minsan hindi na po natin namamalayan na humahaba na, bumabaon na po tayo, di ba, mga listahan natin sa tindahan. O di kaya yun na nga, nababaon po tayo sa ating mga pinagkakautangan. Ngayon po ay kasama ulit natin si Ms. Risa Matibag-Muyot. Siya po ay President and CEO ng All Arm Finance upang turuan tayo na dumiskarte o tamang diskarte para hindi po tayo mabaon sa ating mga pinagkakautangan. Sa mga gusto pong sumali sa ating talakaya, magpadala po kayo ng mensahe sa Good Morning Kuya text line at social media accounts na inyong makikita sa inyong mga TV screens. Ayun. Good morning! Good morning sa inyong lahat. Welcome back, diba? I'm happy to be back. Oo naman. Ma'am Risa, yan, talagang common problem na po, especially mga Pinoy na nababaon sa utang. Ano po ba ang mga tips ninyo? Nako, napakalaking issue niyan, yung pangungutang. Kasi isa na tong social cancer. Yes. Ito na isang sakit ng lipunan. So, hindi simple ang mga sagot natin. Normally, ang isasagot ko dito, sasabihin ko lang na, di wag kayong mangutang. O kaya sabihin mo, magtipid kayo, mag-budget kayo. Pero ang kailangan, ang tignan natin talaga, ano ang root cause? Bakit tayo nangungutang? Income. Ang dinidiscuss ko lang dati tungkol sa mga business, which is good. Kasi there are two phases ng pangungutang. Yung isa ay yung gagamitin natin sa negosyo, which is maganda. Yung isa, ang talakayin natin ngayon ay yung sa mahihirap. Bakit sila nangungutang? Okay. Ano ang root cause nito? Ang root cause nito talaga ay yung kahirapan. Yes. Anong gagawin mo kung sakaling yung anak mo mamamatay, isusugod mo sa hospital? Mangutang. Hindi ba mangungutang ka? Yes. Kung may mautangan ka, Yes. yung iba pa nga, nagnanakaw, di ba? Yes. Anong gagawin mo kunyari nagugutom ka? Mangungutang ka, di ba? So, yan ang malaking Kaya problema aling ng taling. Pilipino. At hindi lang ng Pilipino, sa buong mundo. Sa Pilipinas, meron tayo ngayong 97 million Pilipinos. At alam nyo ba na 26 million doon ay below poverty line. Ang below poverty line, ang ibig sabihin yan, kumikita lamang sila ng 50 pesos sa isang araw. At yung 50 pesos na yon ay 16,000 a year. So talagang paano ka mabubuhay sa ganon? Kaya paano natin sasabihin, okay, magtipid kayo, huwag kayong gumastos, huwag kayong mangutang. Yung mga kasabihan po na live within your means, hindi rin po masyado applicable din sa mga examples na binanggit. So, ang ating tinitingnan, Kasi at nga napakaganda walang ng tanong na yon na sa akin na paano didiskarte, kasi napaisip ako. Nasabi ko sa sarili ko na, kailangan pala nating mas lalong talakayin at pag-usapan paano natin susolusyonan. At ang talagang kalaban natin at ang problema ng bansa ay poverty, kahirapan. Poverty, yes. So, yun ang ating kailangan nating tingnan. And how do we do that? We have to empower the people. Oh. Tsaka makikita mo ngayon, ang dami ngayon mahihirap. Tapos ang dami, sunod-sunod yung mga anak nila, hindi nila kayang buhayin, di ba? Parang ganon. Oh, yan pa yung marami ding sakit ng sa lipunan natin. Dahil nga sa kahirapan, meron din tayong korupsyon, lahat sunod-sunod. At yung pangungutang ay isa sa anak na sakit ng kahirapan. So ngayon, to simplify, parang napakahirap nating solusyonan. So ang maaari na lang natin gawin, siguro unti-unti yung mga kababayan natin, turuan natin sila na kung paano kumita, kung paano hindi gumastos, at kung paano natin palakihin ang kita, at pangalagaan kung kumikita na tayo. Kaya yung ginagawa natin dito, kunyari na panood natin kanina, yung sa kaya mo to, pwede nating turuan yung mga Small Pilipino business. na kumita sa sarili nila, kung hindi man kumita, ay makagawa sila ng paraan para hindi gumastos. For example, yung mga paggawa ng sabon, pwedeng, instead na bumili sila sa supermarket na mas mahal, sila na yung gagawa. Kung hindi sila Tulad ng mas negosyante. mura noon, di ba? Oo, mas mura. Pwede pa rin ibenta nila, di ba? Yes. Ngayon, kung marunong naman sila sa negosyo, pwede silang magnegosyo ng konti-konti. Now, ang isa pa dyan ay kailangan nating turuan ang mga Pilipino ng values. Prosperity values. May disiplina. Kailangan tayo may disiplina sa paggastos. Huwag gagastos kung hindi naman kailangan. Ang titingnan natin yung need, hindi yung wants. So, yung mga values na yon, like, kailangan magsumikap ka. Kailangan masipag ka. Yung mga ganong klase, para ngayon, kumita tayo. So, ang sagot dyan talaga ay kailangan nating pagsumikapan na turuan yung mga Pilipino at yung mga mahihirap. Tulungan natin, bigyan natin ng opportunity para kumita sila. Para sa susunod na panahon, hindi na sila mangungutang. Tama po yan. And they also have to remember na kung halimbawa nagsimula sila sa small, hindi naman po panghabang buhay, small business yun eh. Oo, Di ba kasi yes. may mga taong maiinipin na, ay naku, 2 piso lang kita ko dito, 5 piso lang, wag na lang, hindi ba ganun? And every piso counts. Kaya mas gusto pa nilang tumaya sa
Lotto, easy Lotto, money. wedding. di ba? Yun, Mas marami papasok kang perang yun. nawawala doon kaysa sa... Correct, correct. Papasok yun doon sa value system. Sa values. Yun yung sinasabi kong tatlo, ulitin ko, turuan natin sila or kailangan nating malaman kung paano kumita. Number 2, paano hindi gagastos. So, hindi na tayo kailangan bumili ng ano, Budgeting. tayo na mismo ang gagawa on our own initiative. And number 3, value system. Yeah. Pero Tsaka- Miss Risa, kung 50 pesos lang kasi ang like yung kita a day, how do you get over that? Kung baga, para bang kasi syempre, feeling nila they're really down and out na, di ba? Kung ganun ang kinikita eh. Yun yung sinasabi ko na kailangan natin na i-empower ang mga tao. Una-una, kasi parang yung mga yan, wala nang pag-asa eh. Yes. So, una-una, kailangan tuturuan natin sila, magbigyan ng inspirasyon na ay pwede pala kaming makabangon. Turuan natin silang mangarap, to dream. And then, saka natin sila turuan, bigyan ng oportunidad, pwede pala silang makaangat kung kikita sila, kung maghihirap sila, kung magkakaroon sila ng disiplina. At ang kailangan talaga ay yung mga taong tulad nyo, tulad natin, natutulong talaga sa kanila. Kesa po yung mga ginagawa, kasi may mga programs din po tayo dito sa government natin, like yung mga Pantawid Gutom program, ano. Parang for me, hindi rin po yun sapat for the families. Kasi parang iniisip nila, meron naman silang matatakbuhan pagka ano eh. So, unless meron Wala sila na. pong sinasabi ninyong sariling negosyo nila. Correct. Oo, kaya nga kombinasyon yan eh, kailangan nga nating ayusin din nga yung, paulitin ko ulit, yung value system ng mga Pilipino. Kasi nga ito ay isang cancer, sakit ng lipunan, nagsimula sa kahirapan, na pati yung value natin ay nagiging Perfecto. sakit na rin ng mga Pilipino. Final words po sa ating mga kababayan. Sa ating mga kababayan, dito sa mahirap, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kailangan lang natin ay magkaroon ng oportunidad na para may angat natin yung ating mga kabuhayan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ay, Thank saan po you. nila kayo pwedeng kontakin if ever they want to consult finance matters? Pwede naman nila akong i-Facebook. Mag-PM na lang sila sa Facebook. Nandun ako. friends Risa tayo Matibag lahat, Muyot, di ba? Oo, ayan. Maraming salamat po sa inyo, Ms. Risa Matibag Muyot. Siya po ang President and CEO of All Armed Finance.